Siguro po sa maikling, hindi naman maikli, siguro mga 10 years kung kilala si Ate Christy about sa printing. Kasi po ako ay may printing din. Sa printing business po kasi bihira yung mga reliable na supplier. So si Ate Christy po matagal nang gumagawa ng natin, mga papers at sa voucher natin sa church. Kapag ako po ay may tanong tungkol sa printing, siya yung tinatanong ko. Especially sa BIR, kabisado niya yan yung mga authority to print and everything. Ang yun po ang siguro pinaka word na pagkakakilala ko kay Ate Christy, more on sa business kasi, siya ay reliable talaga na supplier or reliable na businesswoman. Pero nung nag-church na sa PBCF, ang rumema na sa akin na word sa kanya ay strong pala siya, hindi lang reliable. Pero usually yung mga tao na reliable, sila yung mga strong na tao. Hindi lang sa printing, kung hindi nakita ko, ako pagka medyo masakit ng konti, yung may trangkaso ako ng konti, mag-chat na ako kay pastor na, pastor mo, hindi ako makapag-church yun, kailangan magpahinga ako para hindi magtuloy-tuloy ito. Pero nakita ko si Ate Christy, sabi ko, strong pala talaga na woman ko si Ate Christy, hindi lang siya reliable. So maraming salamat po sa family ni Ate Christy, salamat sa buhay ni Ate Christy dahil naging magandang ehemplo siya sa akin, especially sa reliability sa business and also cool, sabi nga ni Grace, cool lang siya. Kahit may stress, siguro alam yan ni JB, no? Kahit may stress sa printing or sa mga deadlines, cool lang siya, nakangiti lang siya. Tapos sige, pagka may mali, ulitin lang natin. Simple lang, ulitin lang, ganun lang. So parang nakita ko rin yung ba't mo mapaka-stress ako? Tingnan mo si Ate Christy, cool lang, ulitin lang. Ganun lang. So maraming salamat po sa buhay ni Ate Christy. Maraming salamat din po, Elder Stein. So, wala na po bang gusto magsalita? O sige po, ngayon po, isa pa po, nagpapasalamat din po ako. Hindi po siya tumayo dito, pero yung aking better half, si Brother Dan, malaki pong suporta na ibinigay niya rin, especially sa family ni Christy. At talagang kahit saan po siya, samahan mo ako dun, samahan mo ako dun. Hindi naman kasi ako nagde-drive. Kasi sabi niya, and then I'll be the one to drive. Sabi ko, I'll drive you crazy. So maraming salamat sa aking kasama sa buhay, si Brother Dan. At ngayon po, itutuloy na po natin ang ating worship. So, tinatawagan ko po si Pastor Jimmy Cole. Siya po ang ating pastor sa Pasita Bible Christian Fellowship. At buo po akong nagpapasalamat sa kanya kasi po siya po ang malaking inspirasyon namin, especially kaming dalawang mag-asawa. Sa kanya po kami talagang laging lumalapit hanggang kagabi. Marami po akong tanong sa kanya. So, Pastor, salamat po. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga malapit kay Tita Christy. Nakita ko yung mga taga Santa Cruz. May makilala ko, batchmate pala niya nung elementary. May tanong, meron pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sabi ng isang mangangaral, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng tao. Ilagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Kung alam mo lang kung gaano kabilis makalimutan ka ng mga tao pagkatapos ng iyong kamatayan, hindi mo hahanapin sa iyong buhay na pasayahin ang sino man kundi ang Diyos.
tuwing tayo po ay pumupunta sa ganitong klase ng okasyon at sumisilip tayo sa namatay, napapansin niyo po ba? Meron na po ba kayong nakita na ang suot ng namatay ay pambahay? O napansin nyo, tila baga may pupuntang isang malaking okasyon dahil ang kanyang suot ay kagalang-galang. Ang sabi ng Biblia, sa ayaw sa gusto natin, sa ayaw at sa gusto natin, kahit anong pilit natin gawin, bumata, magpaganda, pero tayo pa rin ay tatanda. Manghihina. At ang dulo, papanaw at papanaw din tayo. Isang araw, haharap tayo sa Diyos. Ang tanong lang ulit, handa na ba tayo? Malimit, pag pinag-uusapan ito, sasabihin ng Carmen, huwag natin pag-usapan yan, pag-usapan lang natin ang kaligayahan, kasiyahan. Huwag na muna yan. Pero totoo, sabi nga ng Biblia, kailangan ilagak ito ng tao. Isang katalinuhan na paghandaan din ang kanyang kamatayan. Hindi lang po itong ating katawang panlupa. Dahil tayo naniniwala, meron pa tayong kaluluwa. At ito ang tunay na haharap sa Diyos. Ang ating katawan ay talagang ibabalik ito sa lupa. At bukas ay ihahatid natin sa huling hantungan ang katawang lupa ni Tita Christy. Ano ang mga kalugihan kung hindi muling binuhay si Kristo? Tayo mga Pilipino, isa sa pinagdiriwang natin pagkatapos ng mahal na araw ay ang muling pagkabuhay. At ito po ang itinuturo ng Biblia. Sabi kung hindi nabuhay si Kristo, walang kabuluhan ang pangangaral. Napag-isipan po ba ninyo, bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nakikinig ng mga pangangaral? Para lang ba masabi na, ay bumait tayo, ay gumanda buhay natin? Or, sinasabi natin, bakit tayo nagsisimba? Gusto kong makipag-ayos sa Diyos. At umaasa ako na, kung sakaling lilisan ako sa mundong ito, papapasukin niya ako sa kanyang tahanan. Kaya kung ang Panginoon Kristo ay hindi nabuhay, huwag na tayong magsimba. Wala rin palang mangyayari. Huwag na tayong magpakabait. Hindi naman pala tayo muling mabubuhay. At hindi lang yan, wala rin katuturan ang pananampalataya. Ang pananampalataya po ay paniniwala sa hindi nakikita. Napapansin ko marami rito ang may edad. Kasi pag pinag-usapan natin mga millennials, mga Gen Z, pag pinag-usapan natin ng mga aswang, parang ano yun? Ano sinasabi mo? Zombie. Pero tayo, kasama na ako. Minsan naisip natin mga multo-multo. Di po ba? Kasi pinamamita, may sabi may multo. Nakita mo? Hindi. Pero, ito yung tawag natin pananampalataya. Naniniwala. Kaya ayoko dumadaan dyan eh. Hindi mo nakita. Yan pong ibig sabihin ng pananampalataya. Sa totoo lang, ang Diyos, may pananampalataya tayo. Naniniwala tayo may Diyos. Hindi natin nakikita. Pero ang kulang lang sa pananampalataya natin na hindi magliligtas ay hindi natin ipinagkakatiwala sa kanyang lubusan. Kami po na naniniwala sa salita ng Diyos. Kung ang Panginoon Kristo ay hindi muling nabuhay, walang katuturan ang pananampalataya sa Kanya. Dahil nanatili pala siyang patay at wala na. At ang huli,
walang kaligtasan ang parurusahan. Sino pong parurusahan? Ang parurusahan ay ang may kasalanan. At sino may kasalanan? Ang sabi ng Biblia, ang may kasalanan, lahat po ng tao. Kasali sa kasalanan ay ang pagsisinungaling. Meron po ba sa kwartong ito ang hindi nakapagsinungaling kahit isang beses na? Lahat tayo guilty. Dahil ang sabi ng Biblia, kahit ang pagsisinungaling ay ibubulit. Ano ibubulit? Itatali na walang kawala at iuhulog sa lawa ng apoy. Nang ibig sabihin nito ay ang impyerno. Merong ang isang nag-quote, sabi niya, "It's important to make your peace with Christ while the opportunity exists." Katulad po ngayon. Life is so fragile. You never know when it's going to be over. It could be over from a blink of an eye, and then it's too late to accept God's gift of salvation. Ang kaligtasan ay ibinibigay po ng Diyos. Itong mga nakaraang gabi sa balita po, kung nanonood tayo ng balita, 2 paaralan, ay talaga namang kinabahan po kami ng aking maibahay. Dahil ang anak po namin ay elementary pa lang. Bigla pong pinasok ng isang high school students at sasaksak yung mga grade 5. Grade 5 po yung bunso ko. Paglipas ng ilang araw, eto na naman, mga lalaki, may dalang baril. Naku po. Ang inaasahan natin mga magulang, ang anak natin nasa paaralan, ligtas. Pero pumutok ng balita, ang daming magulang ang umiiyak. Napakaikli lang po ng buhay ng tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito, ang kabayaran. Kaya pala ang tao namamatay. Kaya pala. Kasi kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba yung kasalanan? Ito ba yung pagpatay, pagnakaw? Hindi lang yun. Alam niyo ba, isang klase ng kasalanan? Katamaran. Katamaran mag-ehersisyo, katamaran kumilos. Isa pang klase ng kasalanan. Sinasabi ng Biblia po ito. O tabi-tabi po ha. Katakawan. Ba't ang dami nating sakit? Patikim, konti lang. O yung may tatakbo ka na sa ospital. Napansin niyo po ba? So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kabaliktaran ito ng kamatayan. Ulitin ko, ito ay kaloob ng Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kautusan. Ito po ang pinakamahalagang balita sa lahat. Hindi po yung bumaba ang gasolina kahapon. Hindi po yun. Makapaglipas sa ilang taon, tataas na naman yan. Pero ito ang mabuting balita na ang Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ay namatay po para sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lang, ito po ay ating sampalatayanan, paniwalaan. Para po ang kaligtasan ay dumating sa atin. Now, eto na. Dito po ako magtatapos. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo mula sa kamatayan. Dahil yan po ang sinabi ng Biblia at yan ang paniniwala natin mga Pilipino. Kaya meron tayong tinatawag nating Easter Sunday or Risen Sunday or Linggo
ng pagkabuhay. Pasko ng pagkabuhay. Anong kapangyarihan yan? Sabi ng Biblia, dahil buhay ang ating Panginoong Kristo, bubuhayin niya ang lahat ng may kaugnayan kay Kristo. Sino ang bubuhayin? Lahat ng may kaugnayan. Ibig sabihin, may relasyon. Tama po yung narinig nyo, may relasyon. Hindi po natin pinag-usapan ng relihiyon, kundi ang relasyon sa ating Panginoon. Makinig mabuti. Bakit ka matatakot mamatay kung ikaw naman ay mabubuhay? Meron po ba sa inyong may kamag-anak na nag-abroad? Meron. Nung hinatid nyo pa sa airport, nalungkot kayo? Oo. Pero hindi lungkot na, hindi na siya babalik. Babalik yan, nag-abroad lang eh. Magre-retire yan, uuwi rin ng bansa yan. Ganon din po ang sinasabi ng Biblia. Totoo? Masakit. May namatay na nagtiwala sa Panginoon. Pero itong salita ng Diyos, itong pangako niya, bubuhay muli sila. Alam niyo po ba? Minsan sinasabi natin, wala na siya, hindi natin siya makakasama. Kasi patay siya. Pero pag muli siya nabuhay, huwag lang ngayon, baka magtakbuhan kayo. Pero itong sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo ma-appreciate ang langit kung patay ka. Minsan sinasabi kasi, nasa langit na siya. Pero bubuhayin kasi ito po ang pangako ng Diyos. Ang mga katawang nating may hina, may sakit, of course, tumatanda, pumukulubot, nagkakasakit, papalitan niya ng katawang panglangit. So, ang panlupa, sa totoo lang, nabubulok. Pero ang katawang langit, hindi pwedeng mabulok. Kasi langit na yan. Ang tawag natin dyan, buhay na walang hanggan. Life's greatest joy is the sure hope of heaven. Ito na, ang pinaka malaking kagalakan ng tao na meron siyang katiyakan ng kaligtasan. Tayo po bang narito ngayon sa kwartong ito ay meron tayong katiyakan ng kaligtasan? Sabi nga ng salita ng Diyos sa Salmo 116, talata 15, sobrang sakit kay Lord pag namatay ang mga taong loyal sa Kanya. Pag sinabi pong loyal, ito yung mga naniniwala sa Kanya. Kung masakit ito sa damdamin ng Panginoon, sa palagay nyo ba, gano'n na lang? O dahil sa Kanyang kapangyarihan, bubuhay niya ito para muli niyang makasama doon sa walang hanggan. Amen. Kaya hindi naman tayo na mga nagtitiwala, nalulungkot kapag merong nawala sa atin kagaya ni classmate Christina. Mama Christina, Maring Christina. Masakit dahil malapit siya sa ating puso. Totoong mamimiss natin siya. Pero gusto kong pakinggan ninyo ang katotohanan ito. Ang kamatayan ay hindi po katapusan sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Kundi ito ay pintuan patungo sa kalangitan. Ang daming tao, gusto kong pumunta ng langit. Pero ayaw naman mamatay. E paano yun? Kaya palang Biblia sinasabi, huwag matakot sa kamatayan. Dahil muli ka rin namang mabubuhay. Pagtiwala po tayo. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. Death is no punishment to the believers. It is the gate of endless joy. Walang katapusang kagalakan. Sapagkat makikita natin ang mga kanina sa mga maagang nakarating, inawit natin. Dahil si Kristo'y buhay, kaya nating harapin ang bukas. Kahit mahirap. Dahil alam natin, kung tayo man ay mamatay, tayo rin ay kanyang bubuhayin.
buhayin. Sa mga naniniwala sa Kanya, ito ang Kanyang pangako. Dahil naniwala kayo sa akin, bubuhay ko kayo. Kung may magtatanong, paano po yung ginaniwala? Kayo ba naman? Hindi nyo kasama. Anong pakialam nyo sa kanila? Pero dahil meron kayong relasyon, may pakialam ka sa kanila. Kayong mga malalayong pinanggalingan sa Santa Cruz, classmate nyo siya eh. Meron kayong relasyon mula grade 1 hanggang grade 6. At sa inyong edad, hindi kayo nagkakalimutan. Ganun din ang Panginoon. Hindi niya tayo pwedeng kalimutan. Para mapahalagahan ng Panginoon ang ating pananampalataya. Sa akin pong pagtatapos, itong iiwan ko sa inyo. Katotohanan. Meron pong buhay pagkatapos ng kamatayan. Para sa mga nanampalataya sa Panginoon Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Sandali. Aming Diyos, salamat po. Kahit ganitong panahon ng pagluluksa, binigyan mo pa rin kami ng pagkakataon marinig ang mabuting balita na ang mga taong namatay na nagtiwala sa iyo ay may pag-asa rin muling mabubuhay at makikita ka ng mukhaan doon sa kalangitan. Hayaan niyo po ang mga salitang narinig nila sa gabing ito. Hayaan niyo kanilang pag-isipan at pag-aralan. At kung ang hamon nito sa kanila ay kailangan nilang sampalatayanan para sila man ay magkaroon ng relasyon sa inyo, kayo po ang magbukas ng kanilang puso at isipan. Maasa kami na ang aming kapatid na namatay, hindi po itong katapusan. Magkikita kami muli doon na sa kabilang buhay. Sa buhay na walang hanggan, nakasama ang aming Panginoong Hesus na siyang namatay at nagligtas sa aming mga kasalanan. Aming Diyos, hayaan niyo po bigyan ng katatagan ang mga naiwanan ni Ate Cristina. Bigyan mo rin sila ng pag-asa mula sa mensahe na narinig nila. At aalibin mo lalo ang kanyang pamilya. Hindi po ito kalugihan, kundi ito ay isang katagumpayan. Sabi ng iyong salita, wala nang hirap, wala nang sakit, at totoong wala nang kamatayan. Dahil nilupig mo na ang lahat ng ito. Kaya sa inyo po lamang namin ibinibigay ang aming taus-pusong pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating closing hymn, aawitin po natin muli ang